Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. And we sang the 66 books of the Bible. And nakita ho natin na ito ho ay binigay ng Diyos. No? All scripture is given by inspiration of God. Ibig sabihin, inihinga ng Diyos, produkto mismo ng Panginoon. At ang ating pinag-aaralan ay ang salita ho mismo. Literally, salita ho mismo ng Panginoon. Ano ho? And tayo ho'y dumako sa ating lesson ngayong umaga. And before our lesson, gusto ko lamang hong i-announce, every other month, dito sa JCBC, sa atin hong Sunday School, pwede nang makita? Ayan, ay nagkakaroon ho tayo ng Q&A Sunday School. And this is a Sunday School dedicated to answer questions. So wala tayong particular lesson next Sunday kung hindi ang tatalakayin natin ay ang mga tanong. And as we have been saying, ang ating ipapriority ay yung mga written submitted questions. And meron tayong question box po dyan. So kung meron kayong mga tanong, ay pwede nyo isubmit po doon. And Lord willing, nung nakaraan, naka 7 questions lang yata tayo. Susubukan natin na, o 6 or 7, susubukan natin na mas makarami next Sunday. And ipaprioritize ho natin nga yung mga submitted questions rather than yung tinext mismo nung araw na yun or minessage or yung live questions. So though we will entertain yung atin ho mga live naman. Okay. So tayo ho ay dadako ho sa ating pinaka-Sunday School lesson ngayong umaga. And as we have said, Baptist distinctives, why are we Baptists? Ano? Bakit nga ba tayo Baptist? Bakit tayo hindi na lang sumama doon sa ibang mga religious groups? Why do we retain this distinction na pagiging Baptist? At ilan sa mga kasagutan natin, or because of the distinctives, yung nagbubukod tangi sa atin. Now, itong mga katangian na ito ay hindi lamang masusumpungan sa mga Baptist churches, pero collectively, pag pinagsama-sama sila, ay yun ang nagbumubuo o nagbubukod tangi sa isang Baptist church. So merong mga churches na tinatawag na iba na Baptistic, para silang Baptist. So maybe 4 out of 7 or 4 out of 3 out of 7 or 5 out of 7 distinctives ay nasa kanila. Pero kaya sila tinatawag na para silang Baptist in a way. Bakit? Well, because ang lahat ng ito ay sang-ayon sa salita ng Panginoon. And we are convinced, particularly if we will limit pagdating sa church, sa bagong tipan, ay makakarating sa mga ganitong distinctives ang mga iglesia. So una, na Baptist distinctive ho nating pinag-aralan is biblical authority, particularly of the New Testament when it comes to the church. Ang otoridad ng pananampalatayang Kristiyano ay ang Biblia lamang. We stand on sola scriptura. Mamaya, babalikan natin yan, i-review natin what do we mean ng sola scriptura. Dahil yung iba ay napagkakamalian ng sola scriptura sa nuda scriptura, bare scripture. So may pagkakaiba ho yan at mapanganib kapag hindi ho na tukoy o na intindihan ho ng maayos. But we believe that the Bible, ang Biblia, yung inawit natin kanina, 66 books, 39 in the Old Testament, 27 in the New Testament, ang authority sa pananampalatayang Kristiyano. Pero ito yung katotohanan na ating tinitindigan. The New Testament church is not disclosed in the Old Testament. Therefore, the doctrine and structure of the church are revealed solely in the New Testament. Pagdating sa pagkaunawa patungkol sa church, we go to the New Testament sapagkat dito inireveal ng Diyos ang patungkol sa iglesia ng Panginoon. So ito yung isa sa mga napakahalaga na katangian ho ng mga Baptist. And then pangalawa, tinapos natin to last Sunday. We spent 3 Sundays to study this, the view on baptism. May iba't ibang view or pananaw patungkol sa bautismo, or iba ang tawag dito ay binyag. Pero ano ba ang pananaw natin bilang mga Baptist? We hold to yung tinatawag na believer's baptism or credo baptism. Anong ibig sabihin nito? Na ang isang tao ay ang tamang at ang biblical, balido at tamang bautismo ay tinatawag na believer's baptism. We insist on 3 things. Dapat may proper subject. Sino yung babautismohan? Proper meaning, ano ba ang pagkaunawa sa bautismo? And then proper mode, paano binabautismuhan? So sino yung proper subjects? Who do we baptize?
Bini-insist ng mga Baptists at all throughout history, isa ito sa mga nagbukod tangi talaga sa mga Baptist at na-persecute ang mga Baptist patungkol ho dito na nausig. Bakit? Because constantly ina-uphold ng mga Baptist only those who have a credible profession of faith as in Christ as Savior ought to be baptized. Yun lamang mga tunay na nagpahayag ng pananampalataya kay Kristo ang binabautismuhan. So muli, ang atin hong ay isang maliwanag na katotohanan na sa Biblia, basahin mo man mula Genesis hanggang Revelation, ay walang sanggol na binautismuhan, walang sanggol na binibinyagan. So yung practice na ito ay walang basihan sa salita ng Diyos. Now, nagkaroon tayo ng paalala pagdating sa proper meaning, when the meaning or understanding of baptism contradicts the gospel, the baptism is not biblical nor valid. Kapag ang pagkaunawa sa baptism ay kontra sa ebanghelyo. Ano ba ang ebanghelyo? Ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Sabi ng Romans chapter 1 verse 16. Ano ba ang ebanghelyo? Na tanging ang kamatayan ni Jesus sa krus para sa ating mga kasalanan at muling pagkabuhay ang paraan ng kaligtasan ng isang makasalanan. At kapag ang view ng baptism ay kontra dito, that is, for example, nilalagay o isinasama ang baptism para maligtas. Ano? Kailangan mong manampalataya kay Jesus at mabautismuhan at umanib sa grupo para. So again, that is an invalid baptism. Sabi ng London Baptist Confession of Faith, chapter 29, paragraph 1, patungkol sa baptism. Baptism is an ordinance of the New Testament. Inutos ito sa bagong tipan ng ating Panginoong Jesus to be unto the party baptized as sign of his fellowship with him. Ito ay simbolo ng fellowship, communion, union ng mananampalataya kay Kristo. Ito'y pagpapakita ng kanyang pakikipag-isa sa kamatayan, muling pagkabuhay ni Jesus, of his being engrafted, na ikaw ay talagang merong relasyon, nakaduktong kay Kristo, of remission of sin, pagkapatawad ng iyong mga kasalanan, and giving up into God through Jesus Christ to live and walk in the newness of life. Ngayon, mabubuhay ka na sa bagong buhay para sa Panginoon. Yun yung sinisimbolo ng bautismo, na ikaw ay namananampalataya at kaisa ni Kristo at namatay kasama ni Kristo at ngayon ay may bagong buhay at lalakad at mabubuhay para kay Kristo. Yun ang sinisimbolo ng tubig ng bautismo. And therefore, we stand na ang isang tao kung walang tunay na relasyon kay Kristo, walang kapahayagan ng pananampalataya kay Kristo, ay hindi siya pwedeng bautismuhan, at kung siya man ay nalubog sa tubig, hindi yun tunay na bautismo. Okay? Ang pinaka-mode, ano ba ang proper mode ng baptism? Well, we believe that baptism is only by immersion in water. Hindi tayo naniniwala na ang baptismo ay pwedeng pawisik lang or pwedeng pabuhos lang. Ang ating paniniwala bilang mga Baptist ay ang bautismo ay paglubog sa tubig. Sa dalawang dahilan. Una, sa meaning mismo ng word na baptize. Pag sinabi natin yung word na baptize, actually, pag tinignan natin, for example, sa Matthew 28 verse 19, go ye therefore and teach all nations, baptizing them. At yung word na baptizing ho dito is the Greek word baptizo, nang ibig sabihin is to dip, ilubog, to immerse, or to submerge. Yun ang ibig sabihin mismo ng word na baptizo, ilubog. So actually, pag binasa natin, literally, itong Matthew 28 verse 19, humayo kayo at gawin yung disipulo ang maraming mga nasyon, ilubog nyo sila sa tubig. Yun yung literal na ibig sabihin ng word na baptizo. Ngayon, sa time natin ngayon, yung word na baptism ay meron na at hindi may aalis na yung religious connotation nito. Pero kung ikaw ay isang Griego nung panahon ng mga apostol at tinanong mo sa nanay mo, anong gagawin doon sa madubing damit? I-baptize mo sa tubig. Ibaptizo mo sa tubig. Ilubog mo sa tubig. Sasabihin nyo. So yun yung gamit ng word na baptizo, ilubog. So muli sa panahon natin ngayon, it has that religious connotation, pero ang pinakaibig sabihin ng salita ay lubog.
Water baptism, ano ba ang meaning? The meaning determines the mode. Again, water baptism is an ordinance which signifies the believer's union with Christ in His life, death, burial, and resurrection. So ito ay, ang baptism, ang meaning na baptism, ito ay sumisimbolo sa pakikipag-isa ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at pakikipag-isa sa kanyang buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay. At ang tanging lapat na sumisimbolo dito ay ang bautismong palubog sa tubig. Sabi nga ni Kevin Bowder, immersion in water is an adequate and obvious symbol of death, burial, and resurrection. Again, hindi nawisikan ka. ano ang sinisimbolo nun? Nabuhusan ka. Ano ang sinisimbolo nun? Muli, yung bautismong palubog, malikitang malinaw yung kamatayan at muling pagkabuhay. So again, by submitting to immersion, we confess our faith that Jesus died and rose for us. We are symbolically buried in the likeness of His death and raised to walk in the newness of life. So, yung ibig sabihin ng bautismo at yung pinaka-word mismo ng bautismo, ang tanging mode na kinikilala ho natin ay ang bautismong palubog. Okay, so nakita ho natin na that's why we hold to believers' baptism. Hindi tayo nagbabaptize ng sanggol o nagbibinyag ng sanggol because we just wanna be iba. It's because wala yun sa Biblia. At sa Biblia, hindi lahat ng tao nilulubog. Ang sa Biblia, sabi ng Acts chapter 2, verse number 41, and as many as receive His word were baptized. Yung mga tumanggap lamang ng salita ng Diyos, yung mga tumanggap lamang ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo ang inilulubog sa tubig bilang pagsunod sa utos ni Jesus na magpa-bautismo. So dako ho tayo sa third Baptist distinctive at isa ito sa medyo controversial sa iba at yung ilan naman ay readily ina-accept ito, pero again, hindi ko gusto na basta lang ibagsak ho sa atin. Gusto ko kayong dalhin sa biyahe. Bakit tayo naniniwala dito? And what is this? It is biblical church membership. Tayo naniniwala bilang mga Baptist na biblical ang pagiging isang miyembro ng isang lokal na iglesia. Ito ay isang bagay na kalooban ng Panginoon. Biblical church membership. Now, just an introduction. One of the characteristics that makes Baptist churches different from other gospel preaching churches is our understanding of church membership. Again, hindi lamang ang Baptist ang nagpipreach ng gospel. Never nating sinasabi na Baptist lang ang maliligtas. Merong ibang mga churches na nagpipreach ng gospel at purihin ang Panginoon, ginagamit ng Diyos yun para magligtas ng mga tao. Now, isa sa nagbubukod tangi sa Baptist churches with regards sa iba pang nagngangaral ng ebanghelyo ay ang ating paniniwala at pagkaunawa sa tinatawag na church membership. Bakit? May mga churches, some churches have a very loose membership that they knowingly admit unsaved people. Yung iba, masyadong loose ang church membership. Sino ang members ng church? Walang basihan. Gusto mo dito, basta sabihin mo lang na gusto mo maging member, okay, welcome. Walang pagsasala, kahit unsaved, hindi man lang inaalam kung saved ba o hindi. That's why sa atin hong hakbang sa church formal membership natin, ini-interview natin. Meron tayong form para kahit papaano magkaroon man lang tayo ng understand tamang salita. Magkaroon man lang tayo ng impormasyon na nauunawaan man lang ba nung tao na gusto maging member ng church ang gospel. At meron na hong ilan sa inyo na meron na hong ilang mga kapatiran sa church na kinausap ko just to make clear kung ano ang sinabi nila doon sa kanilang church membership form. At hindi yun para lang maghigpit for the sake of being maghigpit. Kung hindi, again, sa Biblia, ay ang member ng church ay mga taong mananampalataya. Next, some receive unbaptized believers. Yes, mga mananampalataya, pero sige, kahit di ka pa baptized, member ka na ng church. Next, others willingly receive and or retain members whose lives are a scandal to the gospel and the church. Yung iba naman, walang pakialam.
Again, kaya doon ho sa church membership form natin, meron tanong doon, ikaw ba ay nadisiplina mula sa iyong pinanggalingang iglesia? At kung naging honest enough ka na sinabi mong oo, anong dahilan? Baka mamaya, meron palang ginawang kalukuhan doon sa pinanggalingan church. Nang bababae pala o nang sa sexual abuse pala sa ibang church. Then umalis lang doon and then pumunta rito. Kailangan natin maprotektahan ang iglesia. And mind you, mga kapatid, may mga pastor na gumagawa nun, gagawa ng kalokohan sa ibang lugar, and then dahil nabiso sila, pupunta sa probinsya at so muli, ay kung kailangan natin mag-ingat sa mga predator na pastor, kailangan din natin mag-ingat sino man natatanggapin natin. As much as we can, yes, pwede silang magsinungaling, pero kung sakali masumpungan na pineki nila yung membership form, ay they will be censored, they will be under church discipline pagdating sa bagay po na yon. So again, merong mga churches na napaka-loose nila pagdating to. Merong mga church na wala silang pakialam sino ang mga miyembro ng church. Again, hindi ito para lang manira, kung hindi pagdating sa ating kinagis ng relihiyon, ng Roman Catholic Church. Meron bang discussion sa pagiging miyembro? Wala. You just go if you want to go. Pero walang so muli ay ito yung isa sa mga pinagkaiba ng Baptist. Actually, yung iba kaya ayaw sa Baptist Church kasi may pakialam. May kahigpitan. Dahil sinusubukan natin for as much as we can na sumunod sa sinasabi ng salita ng Panginoon. So note, others deny that there is such a thing as a local church membership and insist that it is enough that a person is part of the universal church. Now, kung merong mga Baptist nagsasabing walang universal church, local only, meron din namang iba na walang pahalaga sa local church, universal only. Kahit saan ka pumunta na local church, basta bahagi ka ng katawan ni Kristo universally. Well, yun ba ang makikita natin sa salita ng Panginoon? So here now is the question. If church membership is very important, that it is one of the distinctives of a Baptist church, where can we find it from the scriptures? Ayan, that is a very, very good question. Saan nga ba sa salita ng Diyos natin matatagpuan na merong membership ang isang local church? Now, kung wala sa Bible, bakit tayo meron? Now, ang tanong, meron nga ba sa Bible or wala? Now, admit natin agad. Admittedly, we cannot read from the New Testament that there is an official list of members in the church. Wala tayong basahin mo from Matthew hanggang Revelation. Meron bang listahan ng mga opisyal na membro ng iglesia? Wala. As in, wala talaga. I will be lying pag sinabi kong meron. Okay? Pero huwag tayong kabahan. There are many other things that we cannot read from the New Testament na ginagawa natin at meron tayo ngayon. That is just true. Okay? Na meron tayong mga ginagawa at ine-exercise at nai-enjoy ng mga bagay-bagay sa ginagawa natin ngayon na wala talaga. Hindi natin mababasa sa bagong tipan. Bigay tayo ng ilang mga example. Church buildings. Tayo ngayon ay nasa isang bahay-sambahan. Church building. Place of worship. Saan yun sa New Testament? Sa New Testament, ang meron ay ang mga churches ay nasa mga bahay-bahay. So should we just next Sunday doon tayo sa bahay ng Tanudra? And then next Sunday, susunod sa bahay ng Ibit? Kasi sa bahay-bahay. Or Church Security Exchange Commission registration. Isa ito sa tatrabahuhin natin sa church. Bakit? Para ang church ay merong pwedeng magmay-ari ng mga properties. Merong mga churches na yung mga pagmamay-ari ng church nakapangalan sa pastor. Ang problema, pag alis ng pastor, tangay-tangay yung mga gamit ng church. Dahil nakapangalan sa kanya. So again,
Pagre-rehistro ng Church sa Security Exchange Commission, meron ba yan sa Bible? Wala rin naman. Christmas service. Plano natin sa December, kung hindi kakamali, December 14, ay meron tayong Christmas service. Christmas celebration. Birthday celebration. Wala rin naman. Pero ginagawa natin, gospel tracts. Meron ba sa Biblia na namahagi ng babasahin patungkol sa Ebanghelyo? Meron, pangangaral. Pag-share. Or, isa pa, at merong mga churches gumagawa talaga nito, use of musical instruments in the New Testament church worship service. Pag binasa mo, yes, sa lumang tipan, may mga musical instruments sa temple, pero pagdating sa bagong tipan, meron lang songs, nagkakantahan ng mga Kristiyano, pero walang music. So merong mga churches, konting-konti lang sila, pero merong mga churches, because walang mababasang musical instruments sa New Testament, wala silang musical instruments sa kanilang kantahan. Dahil hindi nababasa. Meron akong kilalang pastor, dating naging pastor dito sa JCBC bago ako dumating. Actually, inabutan ko siya dito, yung kasal nilang mag-asawa, hindi pinarehistro. Bakit? Yung marriage certificate, wala, hindi pinarehistro. Bakit? Saan daw sa Bible na irehistro ang kasal? Sino bang nag-institute ng pag-aasawa? Sino nagdisenyo ng pag-aasawa? Ang Diyos. At wala sa salita ng Diyos na irehistro yun sa gobyerno. So basta magkasala na lang tayo dito, wala nang... So sana makita ho natin, ang punto ko lang ho ay ito, kapag ginamit natin yung rason na, well, wala sa Bible yung word for word na mayroong church membership or list ng members, mga kapatid, ito lang totoo, maraming wala sa Bible na ginagawa natin ngayon. Now, kailangan natin maging maingat kasi masakit sa tenga. Wala sa Bible, ginagawa natin. Wala sa Bible per se, word for word. Pero merong mga basihan at merong mga pamantayan sa Biblia kung bakit tama at maaari nating gawin bilang mga mananampalataya. Nakuha ho ba? Okay? For example, yung gospel tract. Bakit natin ginagawa? Bakit meron tayong mga babasahin patungkol sa Ebanghelyo? Well, dahil ang utos is, go and preach the gospel. Well, Brother Paul, hindi naman write the gospel and then give it to others. It's preach the gospel. Well, naunawaan natin na ang punto nun is to share, to pass, maibahagi sa iba. At isa sa providensya ng Diyos, so na-invento yung printing press sa panahon natin ngayon. Meron tayong printer ng church, madaling mag-imprenta, at isa sa pangunahing kaparaanan para makapagbahagi tayo ng Ebanghelyo is that written in a written form. So, again, we do not see it as contrary sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi tayo gumagawa ng taliwas sa sinasabi ng salita ng Diyos. Actually, yung gospel tract ay kaparaanan para masunod. Isa sa mga kaparaanan para masunod natin yung utos ng Diyos to spread the gospel. So, sana makita ho natin sa church building, Security Exchange Commission, and so forth. At sa lahat ng ito, ay sana makita nyo ho yung ganong kalagayan. Now, para ho makita ho natin na when we do this, we still hold to sola scriptura. Hindi tayo lumalabas sa Bible, hindi tayo nagdadagdag sa Bible. Ang pagkakaroon ng official church members or list ng members ay hindi pagdadagdag sa salita ng Panginoon kung paanong yung gospel tract, pagre-rehistro ng kasal, pagre-rehistro ng church, or pagkakaroon ng musical instruments sa loob ng New Testament church ay hindi pagdadagdag sa Bible. Pag sinabi nating sola scriptura, ay isa sa mga binibigyan natin ng diin dito ay ang otoridad ng salita ng Diyos, the authority of the scripture. Kung yung ating babalikan, meron tayong pinamimigay ng mga brochure dito sa church at nilalaman ito. Pag sinabi nating sola scriptura or authority of the Bible, ang Biblia lang ang pangunahin at pinakamataas or ultimate na otoridad natin, hindi ang Pope, hindi ang church, hindi rin ang mga tradisyon ng church o mga church councils at hindi rin ang pastor. Lalo na ang mga personal na pahiwatig o pabago-bagong damdamin natin. Ano yan? Nanaginip ako kagabi, Brother Paul. At itong sabi sa akin ng anghel. Okay, so ikukumpara natin yung sinabi sa panaginip mo sa sinabi ng salita ng Diyos.
Brother Paul, ito yung nararamdaman ko. Okay, ikukumpara natin yung nararamdaman mo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil ang ating pinakamataas na otoridad ay ang salita ng Diyos. Sunod, hindi yung pabago-bagong damdamin, kundi ang Biblia lang. Ang ibang mga sources of authority ay meron namang important role to play. Yes, may mga ibang authority. Merong authority ng government na pag-aralan natin sa Romans chapter 13. Merong authority ng magulang, Ephesians chapter 6. Children, obey your parents. Merong authority ng mga elders sa church. Obey them that have the rule over you, sabi sa Hebrews chapter 13. So merong mga iba't ibang mga authorities at meron silang ginagampanan. Pero ang ibang ay Diyos mismo ang nagtalaga, tulad ng otoridad ng church elders, otoridad ng gobyerno, otoridad ng mga magulang sa anak. Pero ang Biblia lang ang pangunahin at pinakamataas. Okay? Ibig sabihin, kaya naman, kung alinman sa ibang mga otoridad na nabanggit ay lumihis sa tinuturo ng Biblia, dapat silang husgahan sa pamamagitan ng Biblia at tanggihan. For example, kung ang gobyerno ay gumawa ng batas na taliwas sa Biblia, halimbawa, ipinasa nila yung SOGI bill, well, kailangan natin husgahan na ang batas na ito ay hindi makadiyos. Or kung ang magulang ay nagpapagawa ng hindi, yes, sinabi ng Biblia na children obey your parents, pero otoridad ang magulang, pero kung ang pinapagawa ng magulang ay taliwas salita ng Diyos, meron mas mataas. Yun lang yung ibig sabihin natin. So pag sinabi natin, the Bible is our sole authority, sola scriptura nga, scripture lang. Hindi ibig sabihin na walang otoridad ang Republika ng Pilipinas, hindi ibig sabihin na walang otoridad ang magulang, hindi rin naman ibig sabihin na walang otoridad yung boss mo sa kumpanya o yung teacher mo sa school. Nako ho ba? Pero pinapakita nito na lahat ng ibang otoridad ay nasa ilalim ng pinakamataas na otoridad ng salita ng Diyos. Now, ano pang ibig sabihin ng sola scriptura? Sola scriptura or scripture alone, pag sinabi natin scripture alone, also deals with the sufficiency of scripture. Na ang Biblia ay sapat. Sapat. Pag sinabi natin sapat ang Biblia, inawit natin yung 66 books of the Bible. Ibig sabihin, hindi natin kailangan ng apokripa. Ibig sabihin, hindi natin kailangan ng mga panaginip. Hindi tayo naghihintay ng anghel na lalabas isang araw habang tayo natutulog o bubulong sa atin na magsasabi ng mga dagdag na revelasyon mula sa Panginoon. We have the Word of God. Kaya nga ang sabi ng isang mga ngaral, gusto mong marinig ang tinig ng Diyos, basahin mo ang Biblia. Gusto mong marinig ng malakas ang tinig ng Diyos, basahin mo ang Biblia ng malakas. Kasi ang Biblia ay salita ng Diyos. At sapat ang Scripture. Sabi ng 1689 Baptist Confession of Faith, Article 1, Paragraph 1 and 6, ang sabi, the Holy Scripture is the only sufficient, ibig sabihin sapat ito, certain and infallible, tiyak at hindi nagkakamali, rule of all saving knowledge, faith, and obedience. Patungkol sa kaligtasan, patungkol sa pananampalataya, patungkol sa pagsunod natin sa Panginoon, ito lamang ang sapat, tiyak, at hindi nagkakamali na basihan. The whole counsel of God concerning all things necessary for His own glory, man's salvation, faith, and life is either expressly set down or necessarily contained in the Holy Scripture. At dito pa lamang sa binasa nating huling sentence, meron na tayong konting, pangalan nito, anong tamang salita? Ebidensya or konting hint. Yun, hint. May mga bagay o yung lahat ng bagay patungkol sa pagluwalhati sa Diyos, pagsamba sa Kanya, kaligtasan ng tao, pananampalataya, yung pininiwalaan natin, at pamumuhay, it's either expressly set down. Ibig sabihin, diretsuhang sinabi ng salita ng Panginoon. For example, thou shalt not commit adultery. Diretso yun. Okay? Diretso yun. Maliwanag na isinet yun. Thou shalt not commit murder. Maliwanag na isinet yun. Thou shalt not make unto thee any graven image. Huwag kang gagawa ng mga bagay na inanyuan at huwag mong yuyukuran, na paglilingkuran. Itong mga bagay, yun ay diretsyong pag-i-state ng Diyos ng kanyang kalooban. So, there are things that are either expressly set down, pero hindi lahat. There are things that is necessarily contained. Hindi siya expressly and explicitly, word for word, pero siya ay masusumpungan pa rin sa salita ng Panginoon.
unto which nothing at any time is to be added, whether by new revelation of the Spirit or traditions of men. Hindi kailangan at hindi pwedeng magdagdag. Ibig sabihin, nakakulong sa salita ng Panginoon. 2 Timothy chapter 3, verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for, 1, doctrine, reproof, correction, instruction in righteousness. At anong purpose? That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So ang buong kasulatan ay ibinigay ng Diyos at ito ay para sa ating pakinabang. Now, limits of biblical sufficiency. Pag sinabi nating sapat ang Biblia para sa buhay, pananampalataya, kaligtasan, pagsamba at pagtupad ng kalooban ng Panginoon, meron itong limitasyon. The doctrine of the sufficiency of Scripture do not claim that it has an explicit command teaching on every issue. Pag sinabi natin sapat ang salita ng Diyos, hindi ibig sabihin na lahat na lang ng bagay at lahat na lang ng issue ay merong chapter and verse. Nakakuha niyong ibig sabihin? Dahil totoo lang, wala naman talaga. Walang chapter and verse na thou shalt celebrate Christmas o thou shalt not celebrate Christmas. Wala tayong chapter and verse patungkol doon. Example, automotive, walang chapter and verse. Internet, walang chapter and verse. Anong provider ang kailangan mong kunin? Globe, Converge, PLDT. Walang chapter and verse. Gadgets, paggamit ng tablet sa church bilang yung Bible. Walang chapter and verse. Space exploration, pagpunta sa Mars, advanced medical treatments, and etc. As we have said kanina, gamit ng gospel track, gamit ng sound system, gamit ng musical instrument sa loob ng church, pagre-rehistro ng kasal, pagpaparehistro ng church. Walang chapter and verse sa mga bagay na ito na direktang tumutukoy. So, pag sinabi nating sufficiency of Scripture, the doctrine of sufficiency of Scripture, do not claim that it has an explicit command or teaching on every issue. Dahil una sa lahat, wala pang internet nung panahon nila Apostol Pablo. Paano niya i-address? Nakuho ba? Pero, I hope gumagana ang inyong thinking cap na pero merong mga prinsipyo sa salita ng Diyos at mga kautusan sa salita ng Diyos na pwede at dapat gumabay kung paano natin gagamitin ang internet. Nakuho ba? Just for an example, yung explicit na sinabi, thou shalt not commit adultery. Ito dapat ay gumabay sa paggamit ng internet na you should not view pornographic materials sa internet. Hindi dapat. Why? Dahil may direktang sinabi ang salita ng Diyos at yung sinabi ng salita ng Diyos na yun ay may epekto at may yung prinsipyo nun at yung katotohanan nun ay epekto kung paano natin gagamitin yung mga bagay-bagay na meron tayo sa panahon ngayon. Point, there are matters that the Bible has no express or explicit teachings. We may not be able to find certain principles that may guide, may mga bagay na wala, na hindi ina-address ng script, may mga bagay na wala word for word sa salita ng Diyos. For example, ito yung isa sa mga binabato madalas ng LGBTQIA++. Hindi daw pinagbawal ni Jesus ang pag-aasawa ng lalaki sa lalaki at babae sa babae. Wala daw sinabi si Jesus na bawal. Meron nga ba? Pero merong sinabi si Jesus na kinote ni Jesus yung sinabi sa Genesis, therefore a man shall leave his father and his mother and shall cleave to his wife. So the mere quoting ni Jesus nung lumang tipan sa Genesis, that means he agree na ang marriage is between a man and a woman. Yes, maaaring niya sinabing hindi pwede ang lalaki sa lalaki, hindi pwede ang babae sa babae.
Pero, yung pag-quote ni Jesus nung sinabi sa Genesis na a man shall leave his father and his mother and shall cleave to his wife is sufficient enough para gumabay na ang sinasabi at ang paniniwala at agree si Jesus sa katotohanan o na dala-dala ni Jesus yung katotohanan na ang pag-aasawa ay sa pagitan lamang ng lalaki at ng isang babae. Okay? Pero hindi siya word for word. Now, we may be able to find certain principles that may guide us in those issues, but rugged dogmatism is to be avoided. Yun yung problema kasi pwede yung gamitin vice versa. Again, balik tayo sa issue ng church membership. Saan sa Bible, word for word, na may listahan ng mga members? Wala. Well, saan sa Bible, word for word, na bawal mag-asawa ng lalaki sa lalaki at babae sa bagong tipan? So, muli, ay makikita ho natin sana or saan sa salita ng Panginoon na kailangang iparehistro ang kasal. Meron ba? Wala. So, kailangan ho nating maging maingat, to be dogmatic, na dapat word for word ay mababasa sa salita ng Diyos, hindi magsusurvive. Kapag in-apply ito ng consistent sa lahat ng bagay. Again, sana makita nyo, hindi natin dinedeny ang sola scriptura. Actually, ito ay nakapailalim pa rin sa sola scriptura. Kasi noon pa man din 1689, recognized na ng mga theologians, ng mga Baptist, na mayroong mga issues na hindi word for word tinatalakay o dinidil ng Biblia, pero may mga sapat na prinsipyo, sapat na katotohanan, sapat na kautusan ng Diyos na gagabay, natutulong, magbibigay liwanag sa mga issues na hindi ina-address particularly. So dito tayo magbibigay ng babala doon sa tinatawag na nuda scriptura. Pag sinabing nuda scriptura, galing sa salitang nuda, doon galing yung word na nude, bisbin hubad na Biblia, a bare scripture, Biblia lang. Nang ibig sabihin ay dapat word for word na nababasa sa salita ng Diyos. At i-quote pa yung huwag hihigit sa nasusulat. At ang madalas pinapalabas ay, again, pag pinarehistro natin yung kasal, edi humihigit tayo sa nasusulat kasi wala naman sa Bible eh. O pag gumamit tayo ng gospel tract, humihigit tayo sa nasusulat. Wala naman yun sa Bible. O pag nag-celebrate tayo ng Pasko, humihigit tayo sa nasusulat kasi wala naman yun sa Bible. Pero sana maunawaan nyo yung ibig sabihin, ang meron sa Bible ay magpasakop tayo sa gobyerno. Ang meron sa Bible ay meron tayong, ano ba yung sinabi natin example? Meron tayong paghahayag ng ebanghelyo. At yung gospel tract ay instrumento at tulong at kasama, nakapailalim sa pangangaral ng ebanghelyo sa lahat ng tao. Kahit na word for word, wala siya sa salita ng Panginoon. So gusto ko lang magbigay ng babala dahil merong mga mananampalataya na hindi maingat, na dumudulas sila. Hindi na pala sola scriptura ang kanilang tinatayuan, kung hindi nuda scriptura na. Ang problema, hindi ito maya-apply consistently sa lahat ng bagay, sa lahat ng issue. Okay? Next. Example. Ito, narinig ko mismo ito. Narinig ko mismo ito sa isang debate. May bababasa ka ba, word for word, na pananampalataya lang maliligtas? Kulang ng L. Maliligtas ang tao. Meron ba kayong alam na verse, pananampalataya lang? Wala, ano? Wala. Baka iniisip nyo, Ephesians chapter 2, for by grace are ye saved through faith. O, walang only. Bakit natin tinatayuan yung sola fide, faith alone? Kasi pag pinag-aralan natin ng Biblia, lumalabas na faith in exclusion of other things. Kaya, hindi mali at hindi tayo nagdadagdag sa Biblia kapag sinabi nating faith alone. Nakuha ba?
Baka makaharap kayo ng ganong paraan ng pamimiloso po, na dogmatic sila. Dapat bare scripture. Huwag kang hihigit sa nasusulat. At ano ang nasusulat? Meron bang nasusulat na pananampalataya lang? Kapag hindi ho tayo maingat, at sa ganong estilo, yung kanto, parang kantong hindi edukadong paraan ng pag-usap, mahirap ho at hindi ho yun magbubunga sa tamang pagkaunawa ho ng salita ng Panginoon. So, that's just an example na ibinigay. But again, we stand on sola fide. We believe in faith alone. Ang salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. At though hindi natin nababasa word for word yung salitang pananampalataya lamang, but in consideration sa lahat ng sinasabi ng Biblia kung paano maliligtas ang isang tao, we say yes, pananampalataya lamang. At ito'y hindi pagdadagdag sa salita ng Diyos. Sabi ng 1689 Baptist Confession of Faith, again, chapter 1, paragraph 6, ang sabi, the whole counsel of God concerning all things necessary for His own glory, man's salvation, faith, life, is either expressly set down or necessarily contained in the Holy Scripture, unto which nothing at any time is to be added, whether by new revelation of the Spirit, tradition of men. Nevertheless, we acknowledge that inward illumination of the Spirit of God is to be necessary for the saving understanding of such things as are revealed in the Word. And that there are some circumstances, again, naging honest yung mga theologians dito, there are some circumstances concerning the worship of God, the government of the church, common to human actions and societies, which are to be ordered, hindi by word for word na nababasa sa Bible, but by the light of nature and Christian prudence. Halimbawa, okay, mga kapatid, mula ngayon, ang worship service natin ay 3:00 ng madaling araw. Teka muna, Brother Paul. Simple na human, natulog tayo ng ganong oras, ba't tayo maglalagay ng Christian prudence, katalinuhan? Matalino bang maglagay ng worship service ng 3:00 ng madaling araw? Matalino ba yon? Pwede tayong mag-sound holy. Hindi nyo ba kayang gumising ng madaling araw para kay Kristo? Kaya, pero hindi yun matalino. Nakuha nyo ba? So, again, wala tayong mababasa sa Biblia kung anong oras dapat magsimula ang worship service. So, nung bang ang church ay nagdesisyon na 8:30 ng umaga, magsisimula ang gawain, we're not adding to Scripture, but we are using the light of nature. Una, maliwanag na ng ganitong oras, madaling makapunta sa church. Christian prudence, merong pag-iingat, merong katalinuhan, and according to the general rules of the Word, na sang-ayon pa rin sa gabay ng salita ng Diyos. Yes, walang word for word na una, ano yung mga mauuna sa program ng pagsamba. Walang binigay yon sa salita ng Diyos. Pero meron tayong mga elemento at sang-ayon sa nakikita nating maganda at matalinong pagkakasunod-sunod nitong mga bagay na ito ay inayos natin. Pero wala tayong bare scripture na word for word na dapat ganito ang gawin nyo sa loob ng church. But we are not adding to the Bible. We are using actually yung mga katotohanan na laman ng salita ng Diyos at ginagabayan tayo ng salita ng Panginoon sa mga bagay ho na ito. Okay? Nasusunod ho ba so far? I hope nasusunod natin. Now, i-apply natin ang sola scriptura sa church membership. While it is true that we cannot find a passage from the Bible that states that there is an official list of members of the local church, what we can find is that there are recognized parameters, that there are people in the church and people outside the church. Ito yung una, merong parameters. Pangalawa, we can also clearly see the involvement and commitment of the members of the church to one another. Merong involvement and commitment. Ito yung pangalawa. And then pangatlo, it is made clear in the New Testament that the elders are instructed to care for the church to which they were given by God, and that the members
are to recognize the elders that have authority over them and who will give account for them. So merong members, pastor-member relationship. Ito yung makikita nating tatlo sa Biblia. At dahil dito sa tatlong ito, ay we arrive dun sa katotohanan na yes, merong church membership. Point, this three parameters, relationships among believers in the church, and relationship between believers and their pastors or elders to the church is what we call church membership. So una, tingnan natin, letter A, parameters. Merong inside the church and merong outside the church. Merong kasama sa loob ng iglesia, merong labas sa iglesia. Okay? So ang punto ay determinable. Nade-determine yung sino yung nasa loob at sino yung nasa labas. Ibig sabihin kumbaga sa basketball, ang hirap maglaro sa basketball ng walang linya. Tama? Outside, hindi pa outside. Outside, hindi pa outside. Paano mo malalaman sino yung outside, sino yung inside? Now, 1 Corinthians chapter 5, verse 4. Dito, dinil ni Apostol Pablo ang isang skandalo sa loob ng church. Ang sabi ni Pablo, pambihira, meron akong nabalitaan tungkol sa inyo na talagang karumal-dumal na hindi mo masusumpungan doon sa mga unsaved, mga hindi Kristiyano. Ang sabi niya sa verse 2, na meron sa church na kinuha ang asawa ng tatay niya. So higit sa malamang at best, ito ay maaaring second wife or stepmother. Kasi hindi niya kinuha yung nanay niya. Ang kinuha niya yung asawa ng tatay niya. Anong hatol ni Apostol Pablo? Verse 4, Ephesians chapter 5. When you are assembled in the name of the... Oh, mukhang dapat kasama dito yung verse 1 and 2. Sorry, basahin ko lang sa verse 1. Hindi nabura yung isang slide pala dito. Dapat kasama yung verse 1 hanggang 3. 1 Corinthians chapter... Kung meron ko kayong Bible, 1 Corinthians chapter 5. 1 Corinthians chapter 5, verse 1. It is reported commonly that there is fornication among you. So merong sexual immorality na nangyayari sa loob ng church at Corinth. And such fornication is not so much as named among the Gentiles. Itong fornication, itong sexual immorality na to, hindi to na sa mga Gentiles eh. Ang sabi niya na ano daw ito? That one should have his father's wife. Kinuha niya yung asawa ng tatay niya. Verse 2, and ye are puffed up, kayo ay mayabang, kayo ay palalo, and have not rather mourned. Imbis na sila'y malungkot na sa loob ng church ay merong sexual immorality, naging mayabang pa sila. That he that had done this deed might be taken away from among you. For I verily, as absent in the body, but present in spirit, have judged already, as though I were present, concerning him that had so done this deed. Verse number 4, dyan sa ating screen. When you are assembled in the name of the Lord Jesus, and my spirit is present, with the power of our Lord Jesus, you are to deliver this man to Satan, for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved in the day of the Lord. Una, makikita natin sa verse 1, merong among you. Merong fornication among you. Sa inyo, merong particular na grupo na pinapatungkulan si Apostol Pablo. And this is the group of the believers. And that is in the church. Or the church particularly. Compared, pag binasa natin, dun sabi ni Apostol Pablo, among pagans. So merong among you at merong among pagans. Merong sa inyong mga mananampalataya, merong sa inyo na iglesia, and then meron sa kanila na hindi mga mananampalataya. That is outside the church. Let him who has done this be, ano daw? Removed from among you. So, ibig sabihin, merong linya na itong laong gumawa nito ay iaalis siya. Kumbaga sa termino natin ngayon, outside the Colombo siya. Aalisin siya sa church.
Ibig sabihin, merong determining line to be removed, to be taken from inside and to be moved outside. Kailangan siyang alisin sa inyo. So, ibig sabihin, ang punto lang ho nito ay ito, na determine kung sino yung among you, and then na-determine yung pwede siyang ilabas at ialis. At isa ho ito, mga kapatid, sa napakahirap kapag walang formal church membership. Nararanasan ko ho yun. Sino mga members ng church? Dati, nagtatanong sa akin, sino mga members ng church? Or minsan, ilan ang members ng church? Hindi ko talaga alam. Pag ba isang taon nang uma-attend, member na? O pag tinuring kong member na. O pag tinuring nila yung sarili nilang member na? Again, anong basihan? Ano yung basihan ng linya na siya ay ilalabas? So ang punto ito, merong parameters. Yun ang makita natin sa Biblia. Merong parameters. Merong among you that is inside the church and merong remove from among you that is alisin siya to put outside the church. So merong parameters. Verse 4, when ye are assembled. Again, ito ay pumapatungkol saan? Sa local church, hindi universal, kundi sa local church at Corinth kapag sila ay natitipon. And yun yung among you na tinutukoy ni Apostol Pablo. Letter B. So, sana kita natin merong parameters, identifiable kung sino yung among you in the church, and then pwede at may identify yung ipuput away, aalisin sa loob ng church. Now, hindi yan church na physical building. Kundi again, ang laging tukoy ni Apostol Pablo, among you, kayo. When you are assembled. Sino yung tinutukoy ni Pablo? Not building, but people, which is the true church. Now, letter B. Relationship among believers in the church. Ano makikita natin sa relationship among believers in the church? It is true that our duty to love and serve one another as brethren is expected among all who are in the universal church. That is, all true believers. Yes, totoo. Saan man tayo mapunta, for example, Kristiyano ka, napunta ka sa ibang bansa, nakamit mo yung, na-meet mo yung ibang mananampalataya, you are still commanded to love and to serve. Dahil kapwa mo yun, mananampalataya. We agree and we recognize that. But the commands given to believers are more consistently and practically lived out in the context of the local church. Yung mga utos sa mga mananampalataya, again, these are church epistles, mga church at Corinth, church at Ephesus, church at Philippi, church at Colossae. These are local churches. At yung konteksto ng mga utos sa kanila ay maipamumuhay more consistently and practically in the context of a local church. Romans 12 verse 4, for example, for as we have many members in one body and all members have not the same office, so we being many are one body in Christ and every one member one of another. Bawat bahagi ay bahagi ng isa. Again, that is true sa universal church, that is also true sa local church. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith, or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching, or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity, he that ruleth, he with diligence, he which showeth mercy, with cheerfulness. Again, saan at paano mas practical na maipapakita ito? Sa universal church o sa local church? Sa local church. For example, yung gift ng ruling, he that ruleth. Sige nga, i-exercise mo yan sa universal body of Christ. Administration. Mas ma-exercise yan consistently and practically in the local church. Galatians 6:1, Brethren, if any man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such one in a spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted, bear ye one another's burdens, and so fulfill ye the law of Christ. Pag merong kapatiran na nagkasala, anong gagawin? Yung spiritual, to restore.
Just this year, isang kilalang mangangaral, isang kilalang Baptist na mangangaral, ang bumagsak at na-expose na bumagsak sa kasalanan. So tayo ba ay kailangang bumiyahe papuntang Amerika para tawagin ang kapatid na ito sa pagsisisi? Again, yes, kinikilala natin yung relationship in the universal church, pero paano mas practically magagawa ito? It is practically lived out and more consistently to be lived out sa konteksto ng local church. Another example, Ephesians 4 verse 1, I therefore the prisoner of the Lord beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Nandun yung pagtitiis natin sa isa't isa, nandun yung pagsusumikap na pangalagaan ang kapayapaan. Again, ang punto ay ito, saan mas consistently maili-live out at masusunod ng mga Kristiyano ito sa konteksto ng universal church, sa konteksto ng local church. Sa konteksto ng local church. So again, ang punto, yung relationship among believers and actually yung duties natin, yung utos ng Diyos na kailangan nating gawin sa ating mga kapwa mananampalataya ay mas magagawa sa konteksto ng lokal na iglesia. Na merong mga miyembro ang lokal na iglesyang ito, tayo inuutusan ng Panginoon na gawin natin ang mga ito. At sundin natin ang mga ito. Letter C, relationship between members of the church and their elders. Yung relationship between members and elders or members and pastors. By the way, mga kapatid, sa Bible, elders, pastors, bishop, iisa lang yan. Kapag nakatagpo kayo na, don't call me pastor, call me bishop. Hindi niya alam ang sinasabi. Hindi mas mataas ang bishop. Okay? Iisa lang yun. Okay? Now, members to elders, yung relationship ng members to elders. Hebrews chapter 13 verse 17, obey them, inuutusan ng Diyos ang mga mananampalataya, obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Again, ang punto, believers are to what? Recognize and submit, not to all pastors in general, but to their pastor or pastors in particular, those that have rule and authority over them. Okay? So sinusulatan ng writer ng Hebrews ang mga Kristiyano at sinasabihan niya yung mga Kristiyano, okay, meron kayong mga nagro-rule, meron kayong mga elders, meron kayong mga pastors na merong rule over you at kailangang kilalanin niyo sila, kailangang sumunod kayo sa kanila at kailangang mag-submit kayo sa kanila. So ibig sabihin, it is assumed ng writer ng Hebrews na merong mga members ng church na merong mga partikular na pastor na nagpapastor sa kanila. At kailangan nilang kilalanin at magpasakop doon. Yun yung relationship ng member sa pastor. Partikular na pastor nila. Now, elders to members. Same verse. Obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch over your souls, as they must give account, that they may do it with joy and not with grief, for this is unprofitable for you. As pastor in a pastor in Guyong, Santa Maria, Bulacan, Philippines, have no rule or authority over the congregation over a church in Sun Valley, California, USA. Nandun yung Grace Community Church in John MacArthur. Pwede ba akong pumunta doon sa church na yun? Pastor ako, naniniwala kayo? Pwede ba akong pumunta sa Grace Community Church sa Sun Valley, California, at sabihin ko sa mga members, mga members ng Grace Community Church, kailangan nyo, sabi ng Bible, submit. Hindi, sasabihin, hindi ka naman namin pastor. Yes, pastor ka, pero pastor ka sa Guyong Santa Maria, Bulacan. Hindi ka pastor sa local church na ito.
Sila'y may obligasyon na kumilala at magpailalim at sumunod sa pastor na inilagay sa kanila ng Panginoon. Anong punto? Identifiable. Identifiable nung member yung pastor nila at identifiable ng pastor yung members ng church. Bakit? He is not able to watch over them. Hindi. Yes, we believe in a universal body, pero yung church na kapitbahay natin dito, yung Cornerstone Bible Baptist Church, I cannot, hindi ko sila pwedeng, I do not watch over them. Hindi ko kilala yung mga members. Iilan lang. Paano ko sila, at ang sabi ko dyan, they will give account. Mananagot. Paano ko mananagot? So pwede lang akong managot, saan? Sa mga members ng lokal na iglesia na pinagkatiwala ng Panginoon. Now, ang tanong, sino yung members? This is only applicable to the members of the local church over which he is a pastor of. Again, sabi sa Acts 20 verse 28, take heed therefore unto yourselves and to the flock. Does it concern all the flocks? No. To the flock over the which the Holy Ghost had made you overseers. So si Brother Paul ay ginawang overseer, pastor, dito sa flock na ito, dito sa local church na ito. Pero hindi ako pastor doon sa flock sa ibang church. Sana nakukuha niyo. So again, ang punto ito, the context of this text is Paul is talking to the elders of the church at Ephesus. Ang kausap niya ay yung mga elders sa church at Ephesus. Anong punto? 3 parameters. Naalala niyo sa 1 Corinthians chapter 5, merong among you and merong remove from among you. So merong inside and merong outside. Pangalawa, relationship among believers. Yung mga one another. And then pangatlo, yung relationship ng believer to their pastor and their pastor to the believers. At itong mga ito is what we call church membership. Pagiging member ng local church. Yes, hindi word for word natin makikita na merong list of church members ang isang lokal na iglesia. Pero makikita natin na identifiable kung sino ang mga members, sino ang pastor, at kanino mananagot yung pastor, at merong inside, merong among you, and merong linya na tatawid na he will be removed from among you, and then merong relationship and commitment ang mga members ng church sa isa't isa. So that's why, parang nung pinag-iisipan ko ito, anong isa sa mga the best na example? It's the doctrine about God, about the triune God. Meron bang verse na nagsasabing God is a Trinity or a Trinitarian? Wala. Pero merong verse na there's just one God. At merong verse na ang Father ay God. Merong verse na si Jesus ay God. At meron ding verse na ang Banal na Espiritu ay Diyos. Pero so, ang sinilan natin, ang buong Biblia, ay nagsasabing merong iisang Diyos at merong 3 persona sa Biblia na tinawag, kinilala at may katangi ang Diyos. Therefore, it is a triune God. One God in 3 persons. Ganun din. Yes, walang word for word na may listahan ng mga miyembro sa lokal na iglesia. Pero nakikita natin na merong identifiable na among you and to be removed from among you na outside. And then merong commitment and relationship among believers. And then merong recognition and submission and responsibility ng members to the pastor and pastor to the members of the local church. And that's why we have the doctrine of the church membership. So yes, church membership is biblical. Kung paano yung doctrine ng triune God ay biblical. Walang verse sa Bible na God is a triune God. Pero dahil sa mga katotohanan na makita sa Biblia, we arrived at that truth. Meron ho ba may tanong? Question? Ay, si Kuya Toto ho muna.
Good morning po sa lahat. Sa iba kasi pong mga church, central, mayroon po silang board. So, sabi nyo nga po kanina, dapat ang mga member ay matutong sa pastor. Pero may mga church po na mas makapangyarihan ng member kaysa pastor. Pagka ayaw nila ng preach ng pastor, tinatanggal nila. Ba't po ganun? Yun ba'y biblical? Sabi kanina dun sa Hebrews, dapat magpasakop sa nagro-rule sa... Okay. Let me answer that question maybe in 3 ways. One, ang pagkakaroon ng pastor at pagpapasakop sa pastor, pagkilala sa pastor is never the question of power. Hindi ito may kapangyarihan. May kapangyarihan ng pastor at may kapangyarihan yung committee sa loob ng church. So it's not the question of power, it's the question of calling. Siya'y tinawag ng Diyos, therefore meron siyang actually responsibilidad at kasama noong kanyang otoridad ay yung matinding responsibilidad. Okay? So we are using that word authority, not in authority na parang ikaw ang siga, kundi authority na ikaw ang servant. Sa loob na. That's why we call them ministers, meaning they are to minister, to serve in the church. So merong minsan maling kaisipan na kaya nagkakaroon ng napakapangit na political power struggle minsan sa loob ng church. That should not be the case. Pangalawa ay yes, may mga churches na pag dumudulas sa ganun ay pinapaalis nila yung pastor. May mga cases dapat lang talagang paalisin yung pastor. I know some cases na talagang yung pastor ay balasubas sa pera at talagang may mga ginawa ng immoralidad pero ayaw niyang umalis. Okay? Disqualified na siya, ayaw niyang umalis. Sa biyaya ng Diyos, ang church ay humakbang ng pagsunod sa Panginoon at nagkaisa yung ilang mga leaders sa church para paalisin yung pastor. That's good. Okay? Pangatlo, yung pagpapasakop, obey them that have the rule over you is not blind obedience. Hindi siya, basta sinabi ng pastor mo susunod. No, ang pangulo ng iglesia ay hindi ang pastor. Ang pangulo ng iglesia ay si Kristo. At as Paul said, obey me or follow me as I follow Christ. Ang authority ng pastor ay nakapaloob lang sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Sadly, merong mga pastor na parang nagiging Panginoon sa loob ng iglesia. Na kulang na lang yung mga members ay pag yumuko kapag dumadaan yung pastor, lagyan-lagyan ng red carpet. At obligado ang church na ibili ng sports car yung pastor every 2 years at yung church ang maghuhulog. Merong gumagawa nun. So again, meron talagang mga umaabuso. So yes, sadly, merong umaabuso ng otoridad ng pastor at meron din namang umaabuso sa mga pastor na hindi nila ginagawa yung pagkilala at pagpapasakop sa inilagay ng Diyos sa pastor. So, mahirap magbigay ng blanket statement pagdating sa mga bagay sapagkat maraming iba-ibang kaso. And next po, si Nailani. Good morning po. Morning po. Nabanggit nga dito sa Corinthians na there is sexual immorality In the church. Opo. Hindi ko na po babanggitin yung church. Kasi yung pastor doon, nagkaroon siya doon sa among the young people, nagkaroon siya ng sexual immorality. Ngayon, ang tanong ko, umalis ako doon sa church na yun. Ang tanong niyo po ay? Lumipat ako ngayon ng ibang church na mas malapit pa sa akin para ako makapag-serve. Kasi dati nagsiserve po ako doon eh. Opo. Kaya nangyari ngayong sexual immorality. Tama ba yun? Ginawa ko na lumipat ako sa ibang church? Well, ang pinakatama ho sanang mangyari, gawin na natin, i-apply natin dito. Halimbawa, wag naman sana, pero wag niyong isiping imposibleng mangyari. Kasi pag sinabi niyong imposibleng mangyari, hindi natin iingatan. Halimbawa, si Brother Paul ang mahulog sa immorality. Ang pangunahin yung dapat hakbang ng church ay hindi magsialisan,
ang pangunahing dapat gawin ng church ay tawagin sa pagsisisi. At si Brother Paul ay alisin sa opisina ng pagiging pastor dahil disqualified na siya at siya ay dumaan sa steps ng church discipline. At kung hindi magsisisi, siya ay matitiwalag at itututuring na hindi Kristiyano. Kasi ayaw niya magsisi sa kanyang kasalanan. So dapat, I hope that this church will love their pastor or pastors enough to do that dahil ang church discipline ay hakbang ng pagmamahal. Now, ito ang problema. Maraming mga churches, and I can name churches, na hindi talaga tinuturuan ng pastor ang church kung ang patungkol sa disiplina. At merong mga pastor na ini-exempt yung sarili nila. Thou shall not touch the Lord's anointed. Kala ko noon, biro-biro lang na may nasa bylaws ng church na bawal disiplinahin yung pastor hanggang sa maka-fellowship ko ang isang pastor na abogado na meron siya talagang alam na church na nasa bylaws ng church na hindi pwedeng disiplinahin ang pastor. So, kung ganun at magmamatigas yung pastor at magpapatuloy sa maling direksyon yung church, ang tingin kong the best option ay umalis sa church na yun. So, again, there will be circumstances to be considered para dumating at masagot yung tanong na tama ba o hindi. And alam ko long ago and far away na yun at kayo nakakaalam ng details. Pero I hope kung sakali man na kayo umalis, yung mga members na iwan doon sa church na yun, they love their pastor enough to call him to repentance. And kung sakali mang ayaw niya magsisi, to apply biblical church discipline sa kanya. Dahil yun ay hakbang ng pagmamahal. At hindi exempted ang pastor sa disiplina pag kinakailangan. Next po, baka meron pa ho. Ayan, si Brother Lance. Last na lang siguro dito, then babasahin ko yung mga ilang mga tanong dito. Good morning po sa lahat. Po ay pagpapaunawa lang din po. Base rin po ito doon sa ating pag-aaral. Ang tanong ko po, katulad po nung nabasa natin dito sa chapter dyan, saan? Chapter 5? Ay, ano po ba? Yung kanina, chapter 5 verse 1. Okay. 1 Corinthians. Dito po kasi inagaw nung anak kong ng nanay niya, ng asawa ng tatay niya. Kung pagbabasihan patungkol sa church, meron din po kasi experience kami na kung saan yung pastor, wala naman po tayong babanggitin na pastor, kundi nagkaroon dito ng parang siniraan yung pastor, pinupunta yung mga ibang member nung gusto mag-lead siya. Pero yung mag-lead, parang ito asawa ng tatay niya, pero ito naman anak nung kapatid na tatay niya, asawa niya, bali pinsang buo. Okay. Yun yung gusto mag-leader. Tapos ang naging parang naging gawain niya para mapunta attention sa kanya, pinupuntahan niya yung ibang membro. Tapos naisa katuparan yung ganong kalagayan. Pastor naman, maganda naman yung kanyang naging gawain sa church pero nakapagsinungaling. Kaya parang iyon yung pinupuntusan niya. Inahanap niya yung kasalanan ng pastor ay inaano niya, pero yung sa kanya mismo ay mas matindi rin. Asawa niya yung pinsang buo niya. At nagkaroon ng parang ganong senaryo, nag-graceful exit yung pastor. At parang nag-aaway-away yung membro, nagkukuha na ng membro. At tama po ba kung ay magpatuloy pa rin dun sa gano'n na kung saan wala kami sinumahang parehas doon dahil mayroong parang labanan. Mali na isa tapos nag-exit yung pastor para hindi lang siya mahatulan din doon sa mali niya. Sige po. Ano po yung pinakatanong? Doon, biblically, yung bilang isang katulad ng tanong ni Sister, tama po ba bilang isang membro rin na magpatuloy kami o umalis kami doon sa church na ang naiwan ay yung gusto mag-leader na parang gusto niya siya ay pastor. Tinuring niya pastor yung sarili niya at yun nga, yung magiging
ano ron, punto, pwede po ba siya, qualified po ba siya na maging pastor doon? Na ginawa niya yung kasiraan, tapos sila mismo yung pamilya, halos sila ang sumira doon sa church. Hindi po tayo sa naninira, kundi aware lang tayo sa mga taong mabibiktima. Okay po. Dahil masalimuot at maraming factors, mahirap po magbigay ng clear ng agaran na advice pagdating ho sa bagay ho na yan. Dahil maraming tanong na naging asawa niya ba bago siya naging pastor, o pastor na siya nung inasawa niya, and so on and so forth. Ngayon, bukod doon, pagdating sa qualifications ng pagiging pastor, meron pa bang iba na maaaring palyado siya? Dahil karamihan sa qualifications ng pagiging pastor ay more on character. 1 Timothy chapter 3 or Titus chapter 1. So maraming pwedeng at kailangang i-discuss sa bagay ho na yon, at tingin ko mauubos yung oras ho natin kapag binigay natin yung detalye. So let me just give this, dahil tingin ko ho doon sa kalagayan nun, talagang hindi gumagana ang disiplina ng church. As in, mahirap, malabo ang structure, walang gumaganang disiplina, merong power struggle, so napakahirap na magpatuloy yung gawain na ganun, at napakahirap na lumago sa gawain na ganun, at kung talagang walang tumatayo na mangunguna sa katotohanan at pagsunod sa salita ng Diyos, magiging napaka-detrimental sa church at sa mga members ng church, at baka mamaya nga ang pinaka-the best na desisyon ay umalis doon sa ganong napaka-salimuot at napakagulo at hindi naaayos na sitwasyon. Pero yun ho ay payo dahil napakalimitado nung detalye na alam ko. So medyo iiwasan ho natin yung masyadong detalye sa mga ganitong public ho na question and answer. Pero thank you ho. At meron hong dun sa mga tanong na yan. I-deal ko lang ho sandali ito hong mga questions po natin next. Paano ang mga Baptist o ibang mga grupo na hindi nag-o-observe ng rightly dividing the word of truth? Again, I am convinced na yung sinabi ni Pablo kay Timothy na rightly dividing the word of truth is properly handling the word of God. At paano? Well, napakahirap kung ang mangangaral ay hindi tama ang paggamit o hindi tama ang pag-handle ng salita ng Diyos, at pwede itong mag-lead sa iba't ibang mga katuruan. Well, paano? Well, the best is kung magagawa silang maimpluwensyahan, matulungan, magabayan para makarating sa mas disiplinado at mas maayos na pag-handle ng salita ng Panginoon. Ito'y speaking, ang mga pastor nila ay walang approval ng Diyos. Dapat ba silang magpatuloy sa pangangaral? Well, again, there can be circumstances. For example, isang pastor sa probinsya na talagang walang kaparaanan at maaaring talagang niligtas ng Panginoon, tinawag ng Panginoon, pero dahil sa kakulangan ng resources ay hindi siya ganung talaga kahusay, pero siya ay tapat as far as his abilities can go, ay tapat siya sa kanyang pagpapastor sa pangangaral, pero kulang nga. Magandang gawin ho doon ay tulungan at gabayan. Now, kung talagang pinipili na magpatuloy sa kalagayan ng hindi tamang pag-handle ng salita ng Diyos, ay malamang ay pagkatapos mong subukan na abutin, na tulungan, at kung talagang pataliwas na ang direksyon ng simbahan na yon, ay magandang siya ay umalis na lang doon sa church. Ay isa sa mga binibigay natin. Ang isa pa sa mga binibigay natin ng diin dito ay ang otoridad ng salita ng Diyos. May mga pastor kasi na inaabuso ang mga members gamit ang... Yes, meron ho talaga. Kung paanong may mga pulis na inaabuso ang baril, may mga pulis bang inaabuso ang baril, pero hindi solusyon na alisan ng baril ang lahat ng pulis. Meron bang umaabuse church membership? Yes, pero hindi dahilan yon para alisin ang
church membership. Again, I am convinced, hindi dahil gusto ko lang, kundi dahil merong sinasabi ang salita ng Diyos patungkol dito. Kailangan ba ng release membership para makalipat ng isang member sa ibang iglesia? Hanggat maaari, dahil meron tayong example sa Biblia na pinapadalahan ni Apostol Pablo ng recommendation letter. Pag pupunta ang isang kamanggagawa, isang kapatiran sa ibang church, sasabihin ni Pablo, tanggapin nyo siya. So again, dahil maraming mga bulaang propeta, maraming mga bulaang manggagawa, maraming masasamang tao. So napakaganda kung merong pumunta rito, walang dalang papers. Anong gagawin natin? Kaya nga meron tayong mga steps, meron tayong observations, meron tayong mga na guided ng, yes, wala word for word salita ng Diyos, pero guided ng salita ng Panginoon para maingatan natin ang iglesia. May mga pastor na aalisin din sa membership ang isang member na hindi lubos na nagpapasakop sa pastor. Paano po yun? Again, hindi dapat lubos na nagpapasakop sa pastor, dapat nagpapasakop sa salita ng Diyos. Kapag ang gusto ng pastor ay taliwas sa salita ng Diyos, no, wala ho kayong obligasyon na magpasakop doon. Nagkakos daw kasi ng division ang ganong member. Maaari ho talaga. Na maaring, ang sabi din ni Pablo, yung mga nagsisimula ng pagkakabahagi sa church, markahan nyo ang taong iyon at layuan. So, ingatan ho natin iyon. Pero hindi lamang dahil insecure yung pastor. Dahil meron mga pastor insecure. So, again, ay maraming mga bagay dapat i-consider. Therefore, dapat talaga tayong mahigpit kung ano lang ang nakasulat sa mga konsulat. Hindi yan. Tares, mahigpit ho tayo. So, kung anong nakasulat sa Bible, and again, hindi lahat ng bagay ay nakasulat sa Bible. Gagamitan natin ng gabay at liwanag ng salita ng Panginoon para sa mga bagay-bagay ho na yon. So, muli, thank you doon sa mga tanong. Thank you doon sa mga concerns. At medyo napunta doon sa immorality inside the church or within the pastorate. Pero hindi yun yung pinakapunto. Ang pinakapunto natin doon, kaya natin sinike yung passage na yon, ay merong maliwanag na parameters sa church. Merong among you, that is members of the church, and to put away from you or remove from you. He will be outside the church. So, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit merong malinaw na membership ng iglesia. With that, let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya at katapatan mo. Salamat sa iyong salita na basihan namin ng iyong kalooban at nawatulungan mo po ang iyong iglesia sa dakong ito na magawa, O Diyos, ang sang-ayon sa iyong salita at sang-ayon sa iyong kalooban upang maingatan ng iyong iglesia at para sa iyong kaluwalhatian. Pagpalain mo rin po ang time ng aming fellowship at naging ang aming paghahanda sa pagsamba. Dalangin natin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kapatid, please be aware of the time. Exactly 10 minutes. Balik ho tayo para ho sa ating worship service.